Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright. So tayo nagbabalik muli mga babayan para sa isa na namang reaction video at ngayon ay pag-uusapan natin ang video galing dito sa channel ni PHTV. Pero syempre bago ang lahat, don't forget to subscribe dyan sa kanyang channel. Nandiyan sa ibaba ang full video link. I-click nyo lang po at supportahan natin ang kanyang channel at video uploads, alright? At eto nga, sabi nga po niya dito, magtago na kayo mga Chekwa. USS Ronald Reagan sinuhuyod ang Benham Rice. CCG hindi mahagilap, hindi raw makita ang CCG. Buti naman hindi sila mahagilap dyan. Okay, so ang Benham Rice sa pagkakaalam ko po ay nasa kabila naman po ito, dito sa may bandang side ng mga Isabela, yan. Pag umabot pa ba naman sila dyan, ewan ko na lang. Alright. So yan, syempre bago natin umpisahan, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section at i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright, so huwag na natin patagalin, umpisahan na natin to. Let's go! Iniulat na sinuyod umano ng aircraft carrier ng Estados Unidos na USS Ronald Reagan ang Benham Rice kasama ang mga support vessel nito sa gitna ng mga lumalabas na report tungkol sa presensya ng Chinese Coast Guard sa nasabing lugar. Sinabi sa report na dineploy ng US Navy ang USS Ronald Reagan sa silangang bahagi ng Pilipinas, partikular na sa Benham Rice, upang magsagawa ng pagpapatrolya at hadlangan ang binabalak na ekspansyon ng China sa Pasipiko. Nauna nang nireport ng Armed Forces of the Philippines na mayroon silang namataan na mga Chinese research at Coast Guard vessel sa Benham Rice noong nakaraang linggo, na kung saan nagdulot naman ng pangamba sa Philippine government. Ito umano ang unang pagkakataon na nagsagawa ng misyon ang USS Ronald Reagan sa Benham Rice, at sinabi ng Armed Forces of the Philippines na regular na silang magpapadala ng barko doon upang araw-araw nilang mamonitor ang presensya ng mga foreign vessels sa lugar. Iniulat ito matapos muli na namang nagdulot ang China ng tensyon sa West Philippine Sea dahil sa pagsasagawa ng CCG ng mapanganib na maneuver at pagsunod sa isang Philippine Navy ship na nagpapatrolya malapit sa Panatag Shoal, ayon kay National Security Advisor Eduardo Anyo. Ang mga Chinese vessel gaya ng dati ay nagsagawa ng shadowing sa movement ng PS-39 na kung saan tinutukoy ni Anyo ang BRP Conrado Yap, at sinabi niya ng China ay muling pinapalaki ang insidente at lumilikha ng unnecessary na tensyon sa pagitan ng Manila at Beijing. Nanindigan si Anyo ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard ay hindi kailanman matatakot o masisindak sa mga ginagawang agresibo at iligal na aktibidad ng People's Liberation Army Navy, China Coast Guard at Maritime Militia nito. Binigyang diin niya na sa ilalim ng international na batas, may karapatan ang Pilipinas na magpatrolya sa loob ng exclusive economic zone ito, na kung saan matatagpuan ang Panatag o Scarborough Shoal o kilala sa Pilipinas bilang Bajo de Masinloc. Sinabi niya na nagsagawa ang PS-39 ng routine patrol operation sa general vicinity ng Bajo de Masinloc at hindi ito iligal na pumasok sa anumang lugar na nasa ilalim ng soberanya ng China, dahil ang Bajo de Masinloc ay bahagi ng archipelago at EEZ ng Pilipinas. Tama. Nanawagan siya sa China na kumilos ng responsable, sundin at igalang ang United Nations Convention on the Law of the Sea at ang desisyon ng isang international tribunal noong 2016
na nagpawalang bisa sa malawak na pag-aangkin ng komunistang bansa sa South China Sea. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na nirisbakan at kinumpronta umano ng Philippine Coast Guard isang Chinese maritime militia vessel sa West Philippine Sea matapos ang ginawang panghaharas ng Chinese Coast Guard sa ginawang resupply mission ng AFP sa Ayungin Shoal. Sinabi sa pahayag ng Philippine Coast Guard na nagsagawa sila ng law enforcement activity sa West Philippine Sea upang igiit ang pag-aangkin ng Pilipinas at upang ipakita sa mga Chinese na nasa ilalim pa rin ng pagkokontrol ng Philippine government ang nasabing karagatan. Ayon naman sa ilang eksperto, dapat umanong ipakita ng gobyerno ng Pilipinas ang kahandaan nito na ipagtanggol ang soberanya ng bansa at ipakita sa China na hindi aatrasan ng Armed Forces of the Philippines ang mga ginagawa nitong pananakot. Ito maganda rin itong ginagawa ng Armed Forces of the Philippines ngayon, no, na kung saan talagang nakikipagsagutan na sila, no, sa China, no. Especially yung mga sinasabi po ng Foreign Ministry ng China, no. Sinasagot na rin po nila yan, di ba? Yun yung isa sa magandang ginagawa ngayon ng ating Armed Forces of the Philippines, no. Kumbaga, yung mga pinapakalat ng China, no, na mga maling impormasyon, no, tungkol nga po diyan sa mga nangyayari sa West Philippine Sea, no, sinasagot na natin ngayon, 'di ba? Pag sinabi nilang yung Pilipinas ang pumapasok, illegal na pumapasok diyan sa West Philippine Sea, soberanya ng China, pinagtatanggol lang, and sinasagot ngayon ng Pilipinas, no, mas may karapatan kami diyan, no, mas maganda naman po talaga ngayon, no, na ganun lang, dahil kung maaalala natin sa mga nakaraang administrasyon, nananatiling tikom ang bibig ng mga opisyalis natin, no, nananahimik lang sila, hindi sila ganun sumasagot. Hindi nga natin nababalitaan yan, no, na sinasagot ng ating ng Armed Forces of the Philippines yung mga ginagawa na yan ng China. Pero ngayon, no, talaga namang tahasang nakikipagsagutan sila, no, doon sa mga sinasabi ng Ministry of Foreign Affairs ng China, especially, no, yung mga opisyalis nila, di ba? So tuloy natin to. Idinagdag ng mga eksperto na dapat regular na magsagawa ang Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng mga law enforcement activities sa West Philippine Sea at striktong ipatupad ang batas ng bansa. Iniulat ito matapos hinimok ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio ang gobyerno ng Pilipinas na i-challenge ang China sa pamamagitan ng paghain ng isang arbitration case tungkol sa agawan sa Panatag o Scarborough Shoal upang tuluyang linawin kung aling bansa ang may soberanya sa lugar. Tama. Nauna nang inakusahan ng China ang Pilipinas ng ilegal na pagpasok sa karagatan nito malapit sa Panatag Shoal o Bajo de Masinloc na kung saan ay nasa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Sinabi ni Carpio sa media na kailangan nating i-challenge ang China na isumite ang dispute sa arbitration dahil iyon lamang ang tanging solusyon. Hayaan natin ang arbitral tribunal na magpasya kung sino ang may soberanya sa Scarborough Shoal. Ang Department of Foreign Affairs ay maaaring gumawa ng opisyal na challenge sa China na isumite ang kaso sa International Court of Justice at kung tumanggi ang Beijing, sinabi ni Carpio na ito ay dahil mahina ang kanilang claim at alam nilang matatalo sila. Sinabi niya na kung talagang naniniwala ang China na pagmamay-ari nila ito, dapat handa silang isumite ito sa arbitrasyon at sabihin nila sa mundo na handa silang mag-arbitrate at hayaan ang ICJ na magdesisyon sa kaso at sundin kung ano ang magiging desisyon. Yon. Ipinaliwanag ni Carpio ng 2016 Arbitral Award ng Pilipinas na nagpawalang bisa sa 9-dash line ng China na kung saan inangkin nito
ang halos buong South China Sea ay pinag-uusapan lamang ang maritime dispute, ngunit ang desisyon ay maaari ding i-apply sa mga territorial claims. Alright, so yan mga babayan, no? Well, alam naman natin, no, na talagang sa ngayon, ipinaglalaban ng ating gobyerno, no? At makikita natin ngayon, no, hindi lang masyadong vocal, no, yung gobyerno natin. Bagkos, no, pinapakita nito na sinusuportahan nila, no, itong Armed Forces of the Philippines ngayon, no. Makikita natin kung paanong bumili, no, ng mga gamit ang ating gobyerno ngayon, no. Pinapalakas talaga yung Philippine Coast Guard, yung Philippine Navy, yung Philippine Air Force, yung Armed Forces of the Philippines, yung Philippine Army. 'Di ba? Talagang makikita natin yung suporta ng gobyerno ngayon sa Armed Forces of the Philippines. Ngayon nakikita natin na kailangan natin, no, yung mga ganitong klaseng kagamitan. Yung mga upgrades, no? Kailangan talaga natin yan. Alright? So, yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy o nakasuporta dito sa ating channel. At kung ikaw ay bago pa lang, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright? So, kita-its tayo sa ating next video. Ito muli ang Kuya Mobs. It's Mobs TV. Peace. I'm out.